kapatid. And ngayon, at his early age, kasi edad ko lang siya, 34, probably 35 na siya, meron na po siya, nagda-dialysis na po siya. So, hindi ko malaman kung saan nanggagaling ang kanyang kabutihan, kundi sa kanyang pagsisimbalan. And that is enough to transform us. This faith, this Mass, should be enough to transform us into a good and loving person. At ito din po ang nangyari kay San Martin de Porres. Alam niyo po ba ang kwento ni San Martin? Nag-research po ako ng kaunti. Si San Martin po ay ipinanganak from a Spanish noble na tatay, Spanish nobleman, from a black-freed woman. Ano po? Tapos, yun, half-breed si San Martin de Porres. And then, shortly after that, iniwan po siya ng kanyang tatay. Inabandon. Then after that, he was also bullied. He was also discriminated dahil ang kulay niya ay pink. Pink ba? Ang kulay niya ay itim. Ano po? At noon, di ba, malakas ang racism. Kaya po siya ay laging nabubuli, laging napapersecute, hindi pinapakinggan. But what transforms him? What transforms Saint Martin to a good person is that he was able to encounter Eucharist. Kaya po, ang tema natin ay si San Martin, isang tapat na deboto ng banal na Eucharistia. Mga kapatid, ngayon, ito rin sana ang pagnilaya natin sa misang ito. Nagkakaroon ba ng pagbabago sa akin sa tuwing ako ay nagsisimba? Meron po ba? Sana naman, tagal na nagsisimba. And I hope that transformation is a transformation that gears towards goodness, towards other-centered mentality, gears towards service. Kaya sana ito ang panalangin ko sa ating lahat. Mabago tayo ng banal na Eucharistia. Mabago tayo na maging tapat, na deboto ng Eucharistia, at maging mabuting tao at mapagmahal sa kapwa. And so we hope